patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin, welcome sa programa ang Bicol Connection. Aldaw kitang unyan en Biyernes, pitsa 10 kan bulan na September taon 2021. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga urlay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan aldaw, pag-resibin mga report nangorog na hali ki karundang Philip Baracena. Sa lado teknikal ang sa kuyang partner digdi. Si Engineer Felix Lagrimas. Sa information niya, man tabi dyan si Rodel Cesar. Digdi po, duman po sa transmitter site, yan man duman. Sa tuya mga pag-iriba sa technical, James Oco and Jimmy Guanzon sa information. Ngunyan man aldaw, iyo po ang kapistahan kaldawan ni Divino Rostro. Kaya nagkaigwang misa, asin magkakaigwa pang mga misa dyan sa parte kang Ciudad Dingnaga. Na iyo mang kutanaan aldaw ka nagigibuho na traslasyon procession. Alaga dahil po kan COVID-19 pandemic, makitang aktual na traslasyon procession. Kaya medyo mamundo. Kaya mamibi na lang kita kay Divino Rostro mga tugang. Nakapara partner ni Inang Nuestra Señora de Piña Francia. Ipoprosesyon ko ta na sinda. Saldaw mo niya na Biyernes sa traslasyon procession. Kaya lang mayong aktual po na traslasyon procession. Bawal na tripon-tipon. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ikanaging niya mong pangarugan. Sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaw nandakulang pagkamuot. Ako na napopospos kan sa kong kamautan, na kamutan asin lugod kamutan kang gabo siring man. Inuumaw ko an sa imong banal na lalawgon. Ninuli tayo yan, an ladawan kan sa tong ama sa langit. An luwa sa imong mga mata, garup sarong pirlas, na sa kong minamawot, na mako asin na may atang para sa sako. Asin kang gabos na makasalan, O Jesus, papag laada ako kan sa imong pagkamot, tanganing an sako sa nga maging kagustuhan, iyo an pagurup-hurup kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. O kaya sa kaldawan ngo niya na Divino Rostro, awat paman lugod, magtabang na sindan ni Ina Nuestra Señora de Piña Francia, an patron kan Bicolandia. Sa bulan ni September, kapistahan kan sa tuyang patron de Piña Francia. Na bulungon ang gabos na mga may kamatian, lalo na sa mga nagpositive sa COVID, sa may mga kamatian, kung ano-ano pang mga kahilangan, bulungon man lugod happy yapon kan sa indang mga palad, mga kamot through their healing hands, para pumarayan po ang mga naghihilang niya itong mga kababayan. Dawa ako, ang sakinanan sa kuyang bilog na pamilya, hinaagad ko man na happy yapon kan mga kamot
kan sa tuyang kagurang ng Hesus Kristo, kan sa tuyang ina di Piña Francia, na lugod kita gabos sa maumayan, marayang kan sa tuya pong mga daradarang mga kahilangan sa tuyang mga hawak. Iligtas kita po sa COVID-19 pandemic. Sana matapos na po kita sa pandemic na sa tuyang iniiwasan, inaatubang na health crisis sa panahon na ini. Masakit po talaga ang magkahilang sa panahon na ini. Kamahal kan mga bulong, kamahal kan bayad sa mga ospital, kamahal kan bayad sa mga doktor. Kaya, yan po sana naman, mag-ano po kita, mag-arang kita pirmi sa satuya pong kagurangnan na nasa langit na lugod. Emang kita po makamati ng grabing kasakitan sa buhay. Dahil niya man kita pabayaan. Sintaon kita ng pagkakansa oral daw. Mayo na kitang ibang pwedeng harangan. Paabutan ka sa tuyang kasakitan kundi sa tuya pong kagurangnan. When I am down and oh my soul so weary, when trouble Dahil po sa mga nagpaabot man po nin mga pakikidumamay, pangadjion, asin man mga pag-upload sa mga cellphone, sa pamilya Villaferte, kay Gubmigs, kay Kong Elre Villaferte, till you mga naitaong tabang sa mga Pilipino, sa mga Bicolano nangarog na sa probinsya po ng Camarines Sur. Kana sa indang padangat na ama, former governor, former congressman, Luis R. Villaferte. me up, Kita po gabos nakikisumaro, nakikidumamay sa kamundoan kan bilog na pamilya Villaferte. I am strong when I am on your shore. Kaya si Kong Elre Villaferte po nagpaluwas manin na mensahe To more than I sa gabos na nagpaabot ni na sympathy, deepest condolence, and mga pangadjion, burak, lugod, dayta malingawan ang mga karahayan, legacy, mga tabang, mga bills, mga bagay-bagay na pinapakinabangan kan mga Pilipino. Kana dating Congressman dating Congressman Luis R. Villaferte, kana probinsya po ng Camarines Sur. Dating nagsirbing halawig na panahon como gobernador kan probinsya po ng Camarines Sur. You raise me up to walk Sobrang pasasalamat po ng aming pamilya sa mensahe po ni Kong Elre Villaferte when I sa libu-libong mga tao na nagparamdam ng kanilang pagmamahal sa aking mahal na ama, me up Luis R. Villaferte Sr., when I kilala sa nickname na Louie o LRB, ang original na agila ng Camarines Sur. you raise me up so Mga dati niyang kasama sa Kongreso at sa business and private sector, calling him a genius, innovator, highly talented, intellectual, their mentor, partner, and most of all, their good friends they can depend on at all times. From simple, ordinary people whom my father helped to be able to go to school, to go to college, and finish to have been given a job, a home, a medical and livelihood assistance, and more. We get calls from abroad who wanted to thank my father because they are now living comfortably abroad and they have a stable job and family because my father helped them. Nakol pong mga Bicolano, Pilipinong natabangan ni LRB na nakapagtrabaho sa abroad, natabangan makapag-reskwela sa koleyo. Ngunyan may mga stable job na, may mga marina pong pamilya pagkabuhay sa ibang bansa. Mga nagpasalamat po sa pamilya Villaferte.
From politicians, mayors, congressmen, and governors all over the country whom my father helped and give advice, many calls thanking him because my father issued them their certificate of nomination as candidates and were given a break in public service and government. Billionaire, successful businessmen, and typans from my father helped when he was an investment banker and senior executive vice president of okay, nasa yan ito. And banker and senior executive vice president of Bancom Development Corporation. Thank you very much. If I'm able to reach even 1/4 of what my father achieved, I would be very, very happy. We are inspired more than ever to continue my father's legacy of genuine public service and to continue making a difference in people's lives the way my father has shown throughout his life. Again, our family would like to express our deepest Again, our family would like to express our deepest gratitude for continuing to honor my father with your kind words and post in social media and posters you hung in your homes and offices. God has a purpose for everything. His passing away truly saddens us, and we miss him deeply, but we are reminded of him that we should continue and more and move on despite all the challenges. He would always remind us that challenges is an opportunity to rise up or to raise up and be stronger. Diyos Mabalos, Luis R. Villaferte, dating governor, dating congressman, dakol pong naging posisyon na maging sa national government kan panahon. Your memory and legacy will always be in our heart and mind. Salamat po. So padagos po kitang nakikidumamay sa pagtalikod na ini sa kinabaan. Kan sa tuyang namumutan, dating gobernador, dating congressman, kan probinsya ng Camarines Sur, Luis R. Villaferte. I am down and oh my soul so weary Dakol pong nagmumundo na mga when trouble Bicolano, nangurog ng mga taga Camarines Sur. my heart burdened me. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Sabi nga ni kaya ni dating sabi nga ni kaya ni City Councilor Edsel Serrano de Mewat, ang puso niya nagdudugo. My heart is bleeding. Storm I am not who am I. I am not who I am today. If not because of Boss LRB, your I and the thousands of Camarinenses whose lives were touched by LRB are forever grateful. Rest in peace in God's kingdom, boss. Si ano po kaya, City Councilor Edsel de Mewat, dakol na posisyon kani sa Kapitolyo Provincial kan panahon, itinaon ni LRB. GSO, naging General Services Officer ni, naging Budget Officer pa, Personnel Officer pa kan Kapitolyo Provincial. Ngunyan tinabangan man kan mga Villaferte balik sa pagiging elehidong City Councilor kan siyudad kan Iriga. Kaya grabe man ang sa iyang pasasalamat sa mga naitabang sa iya ni dating governor, dating congressman Luis R. Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur. mountain Okay lang po, si mga gusto man na magpaabot ng mga
pakikidumamay, mga message nindo, pasasalamat. Pwede man po yan sa text. Sa mga nag-Facebook, sa tuyang Facebook Live sa RPNDCKI. Sa mga nakatutok sa RPNDCKI. I-text sa 09-48241-7675. Tataan mi pong dalan na mabasa sa inyo man ang mga mensahe. Kung kamo man po igwang mga pangapodan, greetings sa mga opinion, reaksyon sa laog ng programa. Mag-participate po kamo sa tuya pong programa. Dahil tamang po lingawan ang unyan aldaw, iyo ang kapistahan kan Divino Rostro, asin ang inot na aldaw, kan no binaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Piña Francia. Sa aldaw ko tanang ini, iyo ang taon na prosesyon kan traslasyon. Buwan sulaminting pagatod kan dawang milagrosong imahin. Hali sa Soanoy na santuario ni Ina. Pasiring sa katedral kan Siyudading Naga. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva! Ang patron ini pong bulan na September, yung man po ang bulan sa Kaldawan kan sa tuyang milagrosang patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Piña Francia. Sana iligtas man kita sa gabos na kailangan, lalo na sa COVID-19. Dakol na po nagkakagarada ng mga Pilipino. More than 35 na ata o more than 34,000 na po na mga Pilipino ang binarawian o nagkagaradan dahil po kan hilang o virus na COVID na tuminama po sa nasyon kan Pilipinas. Kaya sana po matapos na ini sa pagikan na milagro kan sa tuyang kagurangnan. Takunday, Diyos ko po, grabe na po ang pagsakit. Sa Manila nga ni halos magbaralingaw na po ang 2 million na mga Manilenyo. Dahil po sa bawi-bawi na deklarasyon kan quarantine classification. Haro si Isko Moreno kulang na sanang mudahon ang mga yaon sa gobyerno nasyonal. Dahil po ang sabi effective ko na daangon yan magiging GCQ na. General Community Quarantine and Classification kan Metro Manila. Alagad binawi, ginibo na naman po na from today to September 15, MGCQ, kaya mas maigpit pamanggiraray. Ang problema po dakol na mga nagkaurdlot, nagkaburyo na mga small entrepreneurs or medium entrepreneurs sa Metro Manila na nagprepare na kuta na para sa pagbukas ng kansenda mga restaurant, mga karian o kung ano pang mga negosyo, frozen foods. Kaya lang po kan binawi na extended for MGCQ or MECQ and MGCQ or mas maigpit na restriction sa mga health protocol ay baad nga magkaralapaan sa mga binultong mga preparado ko ng mga lulutuon sa mga darakula man na restaurant sa Metro Manila. O 1 week pang mapuprosin baka nga magkaralapa, lalong madagdagan ang sa indang kalugihan. Kaya grabe ang kasuyaan, maging si Mayor Isko Moreno kulang na sana magmuda. Pero may mga patama na siya na asin pangapudan kay Presidente Rodrigo Duterte na itong bakong gayong mga efficient, effective, mayong accurate na mga information na ipinapaluwas sa public. Tabawi-bawi baya. Lalo nang pinapatamaan niya si Spokesman Secretary Roque. Ang pangapudan niya kay Presidente Rodrigo Duterte, itong mga maraot na nakakaraot sa administrasyon, taranggalo na po kan Presidente. Dahil napagpalawigon pa sa pwesto, itong mga bakong epektibo, efficient na mga opisyal kang gobyerno. Grabe, apektado ngayon sa moy ang iyang pagbuhay. Naudlot ang opening kan resto, mga salon, iba pang mga negosyo.
dahil sa napaka gulong desisyon sa classical lockdown, dumang po sa partikan na Metro Manila. Pero nag-meeting da po ang PDP Laban na may 400 na miyembro sa Sarong Convention Center, pero okay lang. Na mayong nagreklamo, mayong nagtuyaw. Oh. Na kung saan po, okay lang palan. Pag ngayasinda, okay lang. Sabi po kan sarong aktor, businessman na si Diaz. Kaso, ang pinag-aandaan-daan ninda, ang paabuto ng eleksyon sa masunod na taon. Kaya nagtiripon-tipon, mas priority da bagayan o dapat tawanan man priority ang pandemya asin pagbuhay kan mga Pilipino. Ay inda tayo, ano nang nangyayari? Puro na baga kita puro na sana kita sa sadit piot kan sa tuyang dalan, mga tugang. Dahil kan masimot na ading COVID-19 na adi, pati nga ni kita garo gusto tanang mudahon man ini. Panibago da ang single day record, ano ni, sa ini kayang COVID na ini, sige pa ng langkaw, ano, panibagong single day record, high huli ang naitala ng Pilipinas para sa new COVID-19 cases, 22,820. Nahigitan pa nito ang pinakamataas na bilang noong ika-30 ng Agosto 2021. So matotal 2.6 milyon na ang nahawaan nito sa bansa magmula noong pumasok ang pandemya. Ay Diyos ko. Tapos sa Gulfi naman po nagkakaroon baga. Ang saro pang makahihirak man daw mga tugang ang uminabot sa 99 na mga minor de edad. As in 23 iba pa nagpositibo sa COVID. Sa Gentle Hands Orphanage sa Barangay Bagong Buhay, Quezon City. Nagluluwas na sarong asymptomatic adult ang nagbisita sa sa Bayan Ampunan. Kan dai naarama na daradara niya pala ang COVID-19 sigon ki Quezon City CISO Chief Dr. Rolando Cruz. Siring man nanindugan po ang pasilidad na lagpas sarong taon na sindang dai nag-aako nin bisita kung kayat nakubanan sinda sa resulta kan nangyaring COVID-19 test sa Bahay Ampunan or orphanage sa sinambit ng lugar. Di pa na daw po ang mga aki man ini. Kadakol-dakol pati. Malata ang 122 na aki sa Bahay Ampunan sa Quezon para yung nagkakurubid pa. Ay inay ko man. Kaya nangangapudan ko niyan na mahigit na pagpapatupad ng minimum public health standard sa mga lugar ng trabaho at establishmento ang isang alkalde matapos tamaan ng COVID-19. Ang lagpas sa 100 katao sa isang orphanage sa lungsod ng Quezon. Umabot kasi sa 99 na minor de edad at ini pong 23 iba pa ang nagpositibo sa sakit sa Gentle Hands Orphanage sa Quezon City. So matotal 122 silang nadali. Ano po? 122, napakadakol, napakarami. Paano na daw sinda maaasikaso? Ano po? Lumalabas na isang asymptomatic adult ang bumisita sa Bahay Ampunan nang hindi na lamang daladala niya ang COVID-19. Kailangan pong mapanatili ng mga ganitong closed long-term care facilities
ang maigpit na protocols dahil kahit isang kaso lang ang makapasok sa kanila ay madaling mahahawa ang lahat. Kaya po sa mga iba pang mga home for the aged, mga bahay ampunan, mga orphanage, o day ka mo basta-basta magpalaog ng bisita na tibaadan sa indong ginatos na mga atama ng mga kakian sa indong pasilidades o mga magurang sa mga home for the aged. Baka may magpositive, magkaurubos po paano na po, di na po ang matarabang. Maray ko na all-out support an sa tuyang government. Sa mayo kaya kitang bulong ang pigpaparapangapunan lang po kay kan Department of Health, face mask at face shield, alcohol. Pero itong tabletas na dapat ang irinomon, kung asymptomatic or symptomatic or kung nagpupuo na po ang virus sa hawak, dapat may bulong kitang pigiinom O sunod, ining bakuna bakuna, magpabarakuna, hain ang bakuna. Dapat milyon-milyon ng bakuna, dapat preparado na sa mga vaccination center para sa vaccination rollout sa enterong Pilipinas. Ang kaso napakaabalay. Ang napiperdigdeyo, ang nagkaka-inuragan digdeyong naggasasapo ng kasakitan, ining arog tang mga nagtitios na mga pamilya. Maray na sa naman ining mga yaon sa ibang mga salado kan na gobyerno, na sige ang paruluwas kan mga restriction, mga policy sa mga health protocols, madali magtaram, granular lockdown, higpitan ang quarantine classification. Dahil sinta, no problem inot na inot, mas dako lang savings. Kita na isang kahig, isang toka, minsan day pa kita makatoka sa 5 kahig ta. Kita po ang perdi kaning maray. Bagay na ini. Kaya dapat, kung baga bakuna, kulit-kulito na ang ibang nasyon na nagigibo ng bakuna na deliveran ang Pilipinas. Kung baga may itinagamang bilyon-bilyon na de pesos para sa pagbakal ng bakuna ang gobyerno. Tangari gabos na kita, barakunahan na kita gabos. Dangan, inimam pong mga Department of Health, mga ekspertong doktor kan Department of Health, asin kan World Health Organization, o kung si Sepang pwede magtabang, na discovery na po kita kuta na ng tablitas na pwedeng inumon. Kan mga tao, bako ining puro kita face mask ngaya, face shield, gastos kang gobyerno, sinunod ta, ano pa, sinusunod ta. Pero ano ta kadakol pang tinataramahan kan punyitang COVID-19 na adi. Buisit na COVID adi. Kaya dapat ayuson ta na po, mga tugang. Tabako ng suba-suba ning dahil na kita nakakaawa sa punyitang COVID-19 na ini. Pati baga si Mayor Isko Moreno, garo bad trip naman na maray. Kulang na sanang mudahon ang mga nakaturukaw na opisyal kang gobyerno. Lalo nang may mga isyu sa padalagan man, palakaw kaning doki man na ini. Bat-batan man baga, tayang pa nang gadya sa iyang pwesto. O di makitang may ginibot orang biling tatsara na naman dyan ang matuyo ng mga senador ni Presidente Duterte. Arog ki Lacson pati ang buhok. Dinadamay sa isyo. Ini man si Richard Gordon, ang katabaan, iyo ang pigpapara. Iba kaya ang dalagan Nakakarungaw. Mambi. Dahil sa maintindihan ng gobyerno tangon yan Pero sabi ni Presidente Duterte, madalagan pa na siyang Vice President. Nagrabid ang pagmalasakit niya sa nasyon kan Pilipinas, lalo na sa mga tao. Ay, Diyos ko po. Patawaron kita kan mahal na barakalon. Kaya nga, napapababa kang gobyerno taan mahal. Asinsiging mahal na mga barakalon. Pagkakasiributan na kaya, ining paaboto ng eleksyon. Kaya masakit na. Kung paano nakita ka ini makakabarangon sa satuyang
pagka subasob kana sa tuya pong pagkabuhay. Haros sa pag may nag-positive sa indong pamilya, ila-lockdown ka mo kang gobyerno. Para ano na ang pagkabuhay nindo. Pag may sarong sunang pig-lockdown, o para ano na ang pagkabuhay kaya. Minsan, nagdeklara na ang GCQ, bigla na naman binawi. ACQ pa. Kaya, bad trip sa mga negosyante. Nagkaburuyo na, nagparilinig na sa mga establishment ninda, sa mga restaurant, sa mga nagsaraod na ng mga para rosoon man yung mga customer, may lulutuon. O sa kataano na naman da po, ay inda tayo, Diyos ko. Ano na tayo? Maray ka ni maghanap buhay kita. Felix, maray ka ni yun, pinakamaor ka ni maghanap buhay kita sa magpasalamat sa mga advertisers, mga sponsor. Lalo na sa Peña Francia Mas, 2021 sa PNDCKI. So pasalamatan ta sinta, sa mga sponsor ta. Okay, take it away, Felix. Gabos na nga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Sa tahaw kan pandemya, an mantuniina yaon sa pag-ataman sa tuya. Siring man kan ako Bicol Party List, dai nag-uuntok sa pagpadangat, pagsurug, asin pagtabang. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination,
Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical. The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Ang sarap! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap ag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabua Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabua Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City, Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City, and Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City, Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Indo po Gabos, Diyos Mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, Proprietor, San Isidro, Irigas City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, Proprietor, Manager, San Francisco, Irigas City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J. M. Grimaldo, Councilor, Irigas City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Doctora Jenny K. Highway 1, Irigas City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City.
Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Sa panahon nguan sa pandemya, lalo tang irani ana sa dirita sa mahal na Diyos. Siya akan atong sandigan, nganing malampasan ta ading pinitus tangka. Alagad, di man kita malingaw ta na minimum safety standard. Nganing makaibitar kita tading kinatatakutan tang ilang. Ako po akan inyong alkalde, Mayor Fernando D. Simbulan. Sagkod ana bilugpong pamilya. Nakikisumaro sa selebrasyon ta nakapiyestahan ni mahal na Berhen de Peña, Francia. Siya na magkausad kita na magtabangan. Nganing malampasan ta, anang namin na pagsubok ka na to, urog na ading kailangan sa tuong sinasapo sa presente. Viva la Virgen de Peña, Francia. Viva el Divino Rostro. Viva. Mga togang, balik kita sa programa. Oras sa alas 10 Pumpiang nin pagkaaga. Ano oras sa tod ni Municipal Mayor Jeff Bisinyo kan Baaw Camarines Sur. Good morning sa mga Facebook Live viewers. Good morning sa mga nakatutok sa RPNDCKI. Sabi ni Dunya Maureen Medroso, good morning po Kuya Joe. Happy Fiesta kay El Divino Rostro. Viva! De El Divino Rostro. Viva la Virgen. Tabangan man kita ni amang kagurangnan sa gabostang mga kasakitan na ini sa COVID-19 na mawala na po asin ibalik na kita sa normal na sitwasyon. Gabos asin proteksyonan man kita gabos. Hangad ta ki El Divino Rostro and ki Virgen de Peña, Francia sa iyang kapistahan po. God bless us all. Ali man ki karondang Joter Tersinyo kana sa San Agustin, Iriga City, nag-watching man siya. Sabi niya, matindi ka palan mag-English, idol. Ay dae man Sir Joter, nagbasa sa namang ko. Pangyayari. Oy, sabi ni Hermanang Maureen Medroso, kondolin sa family Villaferte. Aliman ki Irene de la Soledad. Hello po, watching here from Olongapo City. Magandang umaga dyan sa inyo, Irene, sa Olongapo City. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. At walang anuman na mga karamdaman. Si Jimenay Prestado Bungay Salva also watching. Si City Councilor Dante C. Oliva of Iriga City also watching. Barita ko, for board member siya sa masunod na eleksyon. Si City Councilor Ichilde Maywat also watching. City Councilor Sani Maestrado also watching of Iriga City. And sa opisina po ni District Congresswoman 5th District Congresswoman Josal Portuno, nag-aantabay man dyan si Ronnie. Good morning, Ronnie. Tig-representar po ni Sal Portuno Jr. Na masunod asin aspiranting board member kan Rinconada, sulo-sulong aking lalaki. Ninda Congresswoman Josal and Sal Portuno Senior. Ining giving educational assistance to 115 beneficiaries from Baaw and Buhi. In a cause payout conducted by Department of Social Welfare and Development personnel, headed by its focal person Vilma Garcia. Educational assistant is one of the priority program of Congresswoman Josal Portuno pipeline under DSWD. And siyempre, haliman sa pondo ni Congresswoman Josal Portuno. Saka si Congresswoman Josal Portuno nagpasar nin sarong resolusyon sa Congress na nagpapaabot man ng pakikidumamay, simpati, kondolen sa pagtalikod sa ibabaw kang kinaban kan pusog na leader, dakol na naginibuhan, dakol na natabangan na ang Kongreso nagpapaabot nin condolence sa family. Pangadyon, nagdudulot ng pangadyon, pakikisimpati
nagapaabot ng condolences sa bilog na pamilya Villaperte sa pagtalikod kanaging gobernador, dating congressman Luis R. Villaperte kan probinsya po ng Camarines Sur. Oy, dyan man sa parte kang ginubatan na Albay, sa rodang tricycle driver na kinokonsiderar high value individual kan PIDEA ang naaresto sa sarong buy-bust operation kan sarong Banggi sa kalabaan kan provincial road sa barangay Tanda Rura. Dahil na nakapalag na suspect kan posasan sa kalabun anong apoy kani sa lakabun kan mga autoridad ang suspect na si Ariel Naredo Reyes, 19 years old, kan Morga Street, Barangay Inamnan Grande, na kung saan nakumpiskar ang 50 gramo ng shabu na nagkakantidad po ng 340,000 de pesos. Eh kung naiwarak pala ni, gulpi na naman mahay, gulpi na naman maadik. Asin perte ang dilin siya. Kan suspect ko na ibariwas ini. Sa report, alas 5:50 ng Banggi, kuminagat ang suspect sa inilatag na buy-bust operation kan PIDEA 5. Asin PIDEA Albay, katuwang ang PRO5 Drug Enforcement Group, asin ginubatan pulis. Kan iabot kan na suspect ang binakal kan sarong ahinti kan PIDEA na nagsagin-sagin para bakal, push your buyer, asin tulos na kaning inaresto ang sospitsado. Ano na tayo? Nabaga nawawara ang droga sa Pilipinas, maging sa Bicol Region. Sampulo da mga tugang na doktor kan PGH nag-resign, nagbutas na sa saindang trabaho. Por Diyos y por Santo, kay puwanta pa naman po ini. Ano po, kay puwanta pa naman po ang mga doktor. Siguro dahil na talaga ninda mako-ako ang kapabayaan man kan secretary kan Department of Health. Ano po. So mga emergency risk allowance, mga hazard pay sa mga doktor, nurses, others medical workers, health workers, dapat kayo tao yan eh. Ay, inda tayo. Pasalamat po ako sa Kaperte, inaoperahan na po sa pinsan ko, sabi po bagang magiging cancer, may mga bukol-bukol yata. Maya man po kami problema, sabi mo, karami po kita dyan sa Kaperte, baka matabangan mo po kita. Maray man po, tas mga pobre po, pwede mo tabangan. Salamat man po kay Gov. Megs, Congressman Elray, kay Luigi, salamat man po sa tabang na 20,000 po. Maraming salamat. Lumapit po ako gawa ng yung apo ko na aksidente dun sa kilingan namin. Ngayon wala po kami kaya pinasok namin dyan sa ospital. Naubusan na po kami ng panggastos at saka lalabas na rin po kami. Wala naman po kami perang maibabayad kaya humingi ako ng tulong dito. Nagigiling ho siya ng bigas kasi gumagawa kami noon ng puto. Tumutulong sa amin yung bata. Nadulas dun sa may gilingan, ito po ang aksidente niya. Tapos, yung lock ng gilingan, tumamasa na niya dito. Tulong po sa amin ng pamilya ng Villaperte ay 15,000. Yun po ay napakalaking halaga na po sa aming mga mahihirap. Yun po ay napakalaking tulong. Maraming salamat po, Sir Luigi. Kagagaling pa lang niya sa amin noong isang buwan. Maraming salamat po sa inyong tulong. Baya mga tugang, balik kita sa programa. Lumapit po yung apo ko na aksidente dun sa kilingan namin. Balik po kita sa tuyang programa, oras, madali unsa na, alas 10:20 ni Naga.
Good morning man sa mabuuton asin magayong-gayon. Mantinido an kagayon asin kasiksiyan hermana nga Melanie Mendoza kan Limassol Cyprus also watching. Thank you so much. Stay safe and healthy. Maintain your gorgeous face. I love you, sister. Thank you so much for watching. Regards to Mr. Van der Geisen of Limassol Cyprus also watching. Makatetriste mga tugang takon mag-resign ang mga doktor na ini. Kasi siya na maburlong sa tuya kung mag-positibo na ang mga kadakla na mga Pilipino sa COVID-19. Ay inda tayo. Nagpuuna po ang patanid bantang mass resignation kan mga healthcare workers. After 10 volunteers doctor ng Philippine General Hospital nag-resign sa indang trabaho, kinumpirmar mismo ini ni Dr. Jonas Del Rosario, tagapagtaram kan PGH, na inako man na dakulang kawaran sa senda ang pag dimitir kan sampulong mga doktor. Iginagalang subot ninda ang desisyon kan mga doktor na dahin na ninda pinangaranan pa. Naaraman na hali sa DOH na haagikan sa DOH sinda asin may sweldo na 50,000 kada bulan. Sa dahilan kan sendang pagbibitiw, sinabi ni Del Rosario, dahil hindi masiguro dahil sa may iba-ibang mga kadahilanan na pwedeng nagtulak sa senda na mag-resign. Tangaring mapunan ang kanilang pagkawala. Hinagad na kan pamayuhan kan PGH sa ibang departamento na tabangan sa pag-resolve pag-response sa mga COVID-19 patients na naka-admit sa senda. Bako lang malinaw kung may relasyon ang pagbibitiw ng mga doktor sa banta noong Agosto ng mga grupo ng mga HCWs na magbibitiw dahil sa hindi pagtanggap ng kanilang mga benepisyo. Ano na tayo, Doki? Gibuhi ng aning paagi. Ipanaon ang dapat ipanao. Ano yan tapig paparaburo kaya yan? Ay, inda tayo. Oo, ni pa, 242 sa 13.8 milyon bakunado ang nahawaan kan COVID-19. Ay, ano na tayo? Dawa palang bakunado na nahawaan pa kang COVID. Dahil talaga kita pa sure. Maabot sa 242 na 13.8 milyong individual na bakunado o fully vaccinated na. Di na puan pa manggiraray kan COVID-19. Sigon sa DOH asin Food and Drug Administration FDA. Nire-representar kan na bali 242 bilang ang 0.0017% ng 1.38 milyong bakunado sa buong bansa na ayon sa pamahalaan ay napakaliit na porsyento lamang. Idinagdag pa ni Domingo na sa 33.3 milyong bakunado, nasa 0.18% sana po ang may bakong maray na reaksyon asin mas sadit na 0.006% man na ibarita na nagkaigwan ng seryosong adverse reaction. Nangangahulugan ini na mas dakulang parte pamanggaray ang tabang daa na itinataukan pagpapabakuna kaysa sa bakong bakunado. Pero mahala yan, mga fully vaccinated na nga ni naawaan pa. Ay inda tayo, Diyos ko. Ano na daw ni mga bakunang itinururok sa tuya. Ulay may proteksyon na kita, tinatamaan pa man giraran. Mga tugang, may saro pang barita na failure of bidding. Idinikra sa 600 milyong pesos pagrenta sa vote counting machines. Ay inda tayo.
Nagdeklara ang Commission on Election in failure of bidding sa pagrenta ng 10,000 dagdag na bot counting machine. Ano ning mga bot counting machine na ini? Talagang perfect na daw ini o titibaad magpurpalya pa ni. Nagagamiton sa darating na eleksyon sa maabot na 2022. Sana ba kung baliktad magrulo sa resulta? Ay inda tayo, Diyos ko. Inay dahil tanganing ang Smartmatic Total Information Management sana po na magbakal ni bid documents sa lagad dahil nagsumiter kan sa endang bid offer dahil sa subot dakulang pagtaas sa presyo kan electronic components and logistics cost. Sa surat ni Filipinas Ordonio, representante kan na Smartmatic sa iyang mga na kayang mag-deliver ni na kinakaipo na VCM ng company kung magbabago ang halaga ng kontrata para masakop ang pagtaas sa presyo. Kasalukuyang nagkakahalaga ang kontrata ng 600.5 million pesos. Diyos kong pira kini yung malalagas. Grabe na naman. Sa ilalim ng Government Procurement Reform Act, ang pag-i-eleksyon sa Pilipinas, ginagastusan pa man ay normal. Republic Act No. 9184 muling ipinagtalastas at ipapaulit ang bidding gamit ang parehong proseso. At panuntulan, tulad ng unang bidding, ngunit kung mabigo muli ang ikalawang bidding, mapipilitan umano ang Special Bids and Awards Committee na pumasok na lamang sa isang negotiated bidding sa record. Una nang nakupo ng Smartmatic ang 452.52 milyong pesos kontrata ng software para sa election management system sa BCM at canvassing system at maging ang 637.44 milyong pesong kontrata para sa pag-refurbish ng higit 97,000 BCMs. Malapit na po kasi ang filing of Certificate of Candidacy. Malapit na nating malaman ano talaga ba? Tatakbo o aatras sa pagkapangulo si VP Leni Robredo? Malalaman na natin kung si Sara Duterte tatakbong president, pangulo o aatras. Kadakol kitang inaarabangan. Digdi sa Rinconada, sure na sure si Gov Mix tatakbong congressman. Malalaman natin kung si Mayor Madel tatakbo nga bang congressman labang kay congressman last term governor and aspirant congressman Mix Villaperte ng Rinconada area or aatras at magre-re-elect mayor na lang ulit. Ayan, na marami tayong inaabangan dyan. Pwedeng sa susunod na mga linggo, pag natapos na ang survey ng national, magsosurvey tayo dahil mayroon tayong Boses ni Juan 2022. Anong gusto nyong tanong? Sino ba ang suportadong congressman na mahalal at tatakbong magkakandidatong congressman sa Rinconada? Sino ba ang susuportahan ni dating congressman Sal Fortuno ng Rinconada area? Yan. Pero dapat sa Manila magpa-premium man sa mga masirimbag ano. Dawa ako na nuna sana, makonsuelo man sana. At siyempre, mapasurvey man kita digdi kung sino ang inyong pipiliin. Natatakbong, ganito, o yan. Mga survey sa naman po yan para makuha natin ang Boses ni Juan 2022. Ang mga simbag sa naman kayan, perming doha sa naman ang pinagpipilian. Oo o hindi. Yes or no. Ayan. Oy, dyan ba sa Cyprus, Monica and hermanang Melanie, kumusta man dyan ang eleksyon? Mayroon din mga survey at mayroon din ba dyan na vote buying? Digdi ka sa Pilipinas, siguro may vote buying da baga. Kung kandidato ka daang daay ka manao, maluya ang resulta kan boto. Pero kung kandidatong maurag manao,
maurag man ang resulta sa boto sa balota. O yan. Saka digdi, dahil man digdi yung ipinapaurog itong halimbawa, kung taga-Rinconada ka para suportaran ka kan na mga taga-Rinconada sana. Kung halimbawa, kandidatong taga-Rinconada, pauurogon da kan mga taga-Rinconada man, dahil man yan uso digdi. Digdi, ilingunin do si Gobmigs. Sabi yung tanang dayo, kumbaga sa napili lang na maging residente niya ang Iriga as domicile of choice. Kan sarong opisyal kang gobyerno, as sarong ordinaryong Pilipino, may diretso magpili kung sa niya gusto mag-star, magpaharong. Sa katanapili niyang Iriga City, nadigdi siya mag-star, magpamilya. Nangurog ng maaki na si Mrs. Villaferte, si Rachel Peters, ang sayang Mrs. Ang sayandang aki, digdi na daanahaman sa Iriga. Digdi pa mamumundag. So, magiging taga-Iriga na pong pure taga-Iriga and native Iriga na ang magiging first baby ni Gobmigs Villaferte, di ba? Kung yan sabi ka ni ba, mga kandidato ngayong mga taga-Rinconada ang ibubuto sa na susuportaran man kan mga taga-Rinconada. Ako dahi daw ko kayo nagtutubod. Ilingunin daw. Si Gobmigs, bako man talagang native of Iriga. Pero residence na siya as per decision kan election registration board kan COMELEC Iriga na talagang lehitimo ng residente and botante na kapag transfer na si Gobmigs sa Iriga. Pero ilingunin do, dawa ba ko siyang by blood Iriginyo. Pero ilingan maninda ang pagtabang niya sa mga taga-Rinconada, sa mga taga-Iriga. Nananaong itik, nananaong bagas, nananaong medical assistance, nananaong financial assistance, nananaong burial assistance, nananaong mga infrastructure project, nananaong ayuda sa paglaban sa COVID sa mga barangay officials, sa mga LGU, local chief executive, apira digdiyo sa Iriga sa Kasabuhi. Tapos siyempre, may mga leader man sinda dyan na pinagpapaagikan sa enda. May mga covered court, may hospital, ang Camarines Sur Government Hospital, yaon sa Banasi, Bula. Ilingunin do yan. Kung sisay palagod itong bakong tubong Iriga and Rinconada, mas dakol pa ang naitatabang. Mas dakol pa ang natatabangan. O ito man sinasabing tubong Rinconada, digdi na mundag, digdi na nagkapamilya, digdi na naggurang o nagkaedad. I-compare mo man ang tabang na itatabang ninda sa inatatabang kani yung sinasabi nindang dayo. Di ba? Mas maurag ang dayo. Kaya sabi nga ni kanibang mga gurang, minsan mayong tinutubod na propeta sa sadiri nindang baluarte. Alagad, may tinutubod kita asin sinasambang mga santo, lalo na kung nagpapahiling ning milagro. Good morning po sa inyong lahat. Uy, garulit tuner ang sa kuyang Irmanang Monica. Pero namatapas na. But anyway, thank you for always tuning in. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Salamat, Irmana, sa pag-endorso sa RPNDC kaya. Ano kayo dyan sa Limasol Cyprus? May surusurvey man kung sino ang tatakbong malakas sa pagkapangulo. May senador ba dyan? May gobernador ba dyan? May mayor ba dyan? May bot buying ba dyan? Dito kasi sa Pilipinas, pag kandidato kang walang-wala kang maibigay na regalo sa mga botante, parang mahina ang resulta ng boto mo sa balota. Parang may nang chance na manalo ka. Pero may mga mauurag na mga dekalidad na mga kandidato, maurag ang mga tinarapusan sa mga educational background, sa mga experience sa government service. Pero pag abot na sa udaki sintabo, garo kulang ang chance na manggana sa nasyon kan Pilipinas.
Ano man kaya ang DOH tasig ang recruit nin volunteers. Saro pa ni ngani karundang Joe Tertersinyo. Ang reaction bagadig din ni Sir Joe Tertersinyo. Ano man kaya ang DOH tasig ang recruit ning volunteers. Mantang ang sweldo kan mga nakatukaw dyan, halangkaw na maray. Ana sa inubak, dyan tolo. Ano ni 3 is kickback, todo, sikdoki, demonyo ka. Ang Ferrari mo sa inali yan, totoo talaga, hamal ka, death is wealth. Health is wealth pala. Magka-health is wealth. Iyo man ang ganda, no? Nakakahangog pala nun sa iyang Ferrari. O isa ka ano mga volunteers, dapat swireldoan yan. May kadako lang pira kang gobernota. Ang mga volunteers na yan, garo honorarium sana ang pwedeng itao sa enda. Pero kung mag-hire ang DOH ng mga doktor, swireldohan yan takapay, ngurag palang kampira kan Pilipinas. O di, mayong ma-resign na 10 doktor hali dyan sa Philippine Government Hospital. Ano to, PGH ba yun? Tama. 5:30 pa lang po. Kagigising ko pa lang po. Ayun. Wala pong boat buying dito sa Cyprus. Ay, uragon pa lang dyan ta. Malinigon ang eleksyon pa lang dyan. May corruption man dyan sa... Mayo man gaya na, no? Ayo, maorag. Marayaan na sa indong panggogobyerno dyan. Bilib ako, saludo ako. Kaya man sadit sa naman na bansa ang Cyprus, pero lintian, asinsadong maray. Ayo. Good morning, Kilin. Yes po, meron. Dahil ko man maintindihan kung ano si apot ko na ang simbag ni Hermana, meron. Mayroon ba dyan na beach resort na ang mga customer lahat daw naliligo naked? Hermana, mayroon ba dyan sa Cyprus na isang beach resort na naked resort? Maliligo, hubot-hubad talaga at walang pakialaman ng mga taong mga naliligo. Foreigner man yan or Pilipino man yan o kung ano pang lahi yan. Basta bawal daw nakasuot ng pangpaligo. Dapat nakanek. Ano nga po kang, ano kaya, itong nakahubot-hubad. Ay Diyos ko nga niya ako, kung narugtang, dahil kita tuod sa palibot kan bits na mga nakahuruba, baad niya ako kumadismayo. Kaya sabi ni Hermana, pa-share na ngayon sa Cyprus. Ay, ko. Taba, darahon mo niya ako sa Naked Beach Resort. Diyan ako madagusan, ano? Taba ka day niya ako kayawang kan sa kuyang dagan. Makon, masabatan mo, huruba. Nagpaparataw-pataw sa dagat. Naked Beach Resort ba ya? Ay, pambira ko ay. Pero garo totoo, ka nagpaserba ka sa mo si Mama. Pagbalik sigan pus nga ako kan sigan istorya, ay pambira nga niya akong Limassol Cyprus ni. Pero asinsado daang sa indong bansa. Sakaan mga prutas daan indo bastante. Sakaan pigngalasan niya data ang patatas ta digdiyo. Saradit-sadit sa naman baga ang bunga. Diyan da sa indo garo nakapayo ko kadarakula ang mga patatas. Kaya naguro-saro-sa daan mga skin. Kana mga Cypriot. Diyan sa indong bansa. Oy, digdi po sa Baaw, nangapudan ngo niyan ang Baaw PNP sa Department of Public Works and Highway. District Engineer. Siya na nga nito, Timbang ba yun? Engineer Timbang. Bogtakan daa o dagdagan an sa indang mga early warning device sa kalabaan kan Maharlik Highway sa Banwaan po nin Baaw. Kung saan parating nagkakaigwa po nin aksidente, asin magkapirang personas na ang binawian po nin buhay. Sigun po sa pahayag ni PMS Marvin Sanchez, ang PCR kan Baaw PNP, mismo si Police Major Mary Grace Tagtag ang nagkaigwa po nanin koordinasyon sa opisina kan DPWH. Tanganing mabugtakan kan magkakanigong signages.
mga early warning devices sa pagtubod na saro ini sa rason kan mga aksidente apira sa mismong kapabayaan man kan mga motorista sa grabing ririkas magpakutipas kan sa endang mga piglulunada na mga bihikulo. Si Sanchez po nagsabi na daiman sinda nagpapabaya sa pagpapagirumdum sa mga ini na maging malikay sa pagmaneho alagad huli sa magayon na kamugtakan kan tinampo nagiging kampante ang mga ini pag-abot sa may diversion kan Baaw Camarines Sur. Kan sarong ito bagang huring aksidente dyan. Nagsaral po kan ban sa ka ano pa itong sarong klaseng garo apat gayud sugadan ano kaya Diyos ko. Tama lang gayod na iniman DPWH sa Rinconada mag-iskusar na burugtakan ng mga early warning device sa kalabaan kan na highway kan Baaw. Takadakulan mga nakaka-araksidente. Magtagalwas-luwas nga ni, District Engineer Timbang, ano na tayo? Relibutan nga ni ang mga dapat relibuton na mga highway na kung pwedeng burugtakan ng mga warning devices, mga signages, early warning device, asikaswa nga ni, ano na tayo? Naipuan pa kayang pangapudanan mayong inisyal, nagibo o aksyon ang DPWH sa Rinconada. Oy mga tugang an Kasureko Trida formal lang pinag-anunsyar an Annual General Membership Assembly sa masunod na bulan. Baka ang mga mag-attender dyan, magkuraw, Bicol Light and Power Corporation, iniman pating National Grid and Power Corporation, minsan palpak man ang serbisyo. Sige man kitang burn out. May mga schedule brown out na nga ang Kasureko 3 saka NGCP. Agko pa, kay mga unscheduled brown out. Ano na tayo, Diyos ko. Kaya ang sabi kan iba, no to Bicol Lights. Ang kuraw man kan iba, yes, to Bicol Light in Power Corporation, Sadi, Rinconada area. Formal na pong pinag-anunsyar man kan manihimento kan Kasureko 3 Electric Cooperative Incorporated. Uy, nagbayad pa lang kasudma, sabi, mag-fill up da katong form ta. Tricycle dapat ang pa-premium man palang kang Kasureko 3 management. May parapol sinda. Siguro parang unya na maabot na Disyembre para maging White Christmas ang mga member consumers. Uy, sana manggana ako. Uy, tricycle. Maray na yung pang service. Agma daa ngunya na taon na itinalaan sa maabot na Oktubre 9, 2021. Ang agma mga tugang, anbot sabi yung kani, Annual General Membership Assembly. Ano po? Sa maabot na October 9 yan, ganyan na taon. Nalaga din ang pinakainot na pagkakataon kung saan via online. Nasabing tiripon huli sa pandemya. Tama po, masakit mananggal. Magparatiripon-tipon kita, tapos pag rusurwayan, igwa ng mga nagpa-positive sa COVID, tapos ila-lockdown ka na, ay tapos ka, ay isolate ka na, ay Diyos kong perwisyo. May stress ka, kaya igwa na naman nag-suicide dahil sa nadidepress na po sa kamugtakan kan sitwasyon ka na sa tuya pong nasyon. Ang unyang pasana po daan, nag-iimbitar na ang Kasureko 3 sa mga kwalipikadong miyembros, konsumidores, na magrehistro. Magrehistro na tanganing makapag-participate sa mga tutukaron na tema na pwedeng online o kaya mismo sa opisina kan kooperatiba. Igwanin tema ang 2021 agma kan Kasureko 3 na Arise as One. Magtindog kita asin bilang saro or magkasararo, championing national development and building sustainable communities through electrification amidst pandemic. Araw kan dati nganing maingganyan ang mga miyembros konsumidores
na magpartisipar sa tiripon. May mga nakatayang premyo sa paagikan parapol nagigibuhon sa okasyon. Tano kung mayong parapol, kulang ang maatindir? Ay, sa bagay, nakakainganyar man yan. Oy, marepa si Tel Mendoza sa kuyang pamangkin ta. May kyo na pala nahulugan na kondominium. Ay, ako, ang blessing talaga. Pag laging manalangin sa ating pong may kapal, binibigay ang biyaya. Congratulations, Tel, igwa ka pala dyan ng nako ang hulugan na kondominium sa Manila. Sabi ni Hermanang Monica, opo, nude beach, mga lalaki yun po. Uli ko pati sa mga babae, huruba pa sa mga lalaki lang palanda. Dintiro nagtuturuwal-tuwal, Ay, anong turuwal-tuwal? Tarawal-tawal. Ay, hindi baka makabanog lang ko dyan, kung dyan pa lang ko magkarigo sa nude beach nindo. Oy, pabati po, Kibina Binaobra, Asinjina Sisno Ablon, Tel Mendoza, Marua Mendoza Yasir of Japan, Imelda Tumon of Manila. Congrats kay Tel sa kanyang bagong bahay, bagong buhay. Hindi po kondo ang bahay. Ay, hindi pala kondo. Ano pala yung bahay na yun na nakita ko? Bueno mga tugang, ano oras na mga tugang? Alas 10:45 nin pagkaramrag. Sa iba pang mga Facebook Live viewers, may palayugan ko maning good morning. Happy watching si Erlinda Albano Guevara, Melanie Mendoza, Juliet Saliente Giorgio, Jerry Loquias, Irene de la Soledad. Uy, nagayo na kan apelyido ni Ma'am Irene daw, Irene de la Soledad. Siguro siya mistisang Kastila. Siring man si aspirant Joriel Kaayaw for City Councilor 2022 election, ang head kan Kapuerte headquarters sa lungsod ng Iriga, nagawatsing man. Sa kasi isa pa ini. May mga babae daw hubad din doon sa North Beach Resort sa Cyprus, Pambira. Dahil talaga ko pwede dyan, baka dyan ako madismayo, o kung dahil man, baka makabanog kita kung may hubang lalaki magpara dukot-dukot sa lubot ko, diba, ako pati may initon, baka maging kriminal ako dyan sa Cyprus palang. Dahil ko pwede palang talaga magpasir sa nasyonin daw. Garo dyan ako madadagusan. Kagaya ng bahay ko po sa Deka na binili. Iyo. Uli ko katukundo. Magayong kaya, Magayon na klase. Naliligong mga walang damit po talaga. Iyo Ay, kay hermana, nagprobar ka naman dyan magkarigos na walang suot na damit. Garo da ita, baka barari ang ka ni Krista, siloso patin sa imong Cypriot na agumano, ang sa kuyang bayaw. Garo siloso. May siloso man pala niya akong Cypriot, Cypriot, Uli ko niya ako, ang mga siluso, mga Pilipino sana, Igwaman pala niya ako pala na siluso mga Cypriot. Ayan. Aha. Sino pa? Sino pa ang mga pwede tang batiin? Okay.
Binili ko kitel. Binakalan mo palan si Tel ng ano, house in lot. Ayun. Okay yan. Tangarig, pag na ano, di ka na magpara star sa hotel sa Manila. Diyan ka na lang magdago sa binakal mong arong sa Manila. Ano? Tan hotel ngo niyan, mahal. Napakamahal magpara check-in sa hotel ng mga perang simana. Ano? Kakakanon, hahamilonan sa imong kwarta. Mas maray pang magdagos ka dyan sa imong yan arong na binakal. Di, ang sobra bago ka magbiyahe pa balik sa Cyprus, di pwede mo man akong walatan. Ay pangyayari. Uy, mga tugang, ini mga barita na lalo daw bumangis ang drug traffickers. Ano? Pambira, ano? Dahil sa pandemic, nagiging mabangis pa ang mga ito. Wala nang takot ang sindikato ng droga ngayon. Sa halip, bumahag ang buntot. Lalo pang naging notorious, nakakapagpasok sila ng maraming droga sa bansa, kasabot ang mga korap sa pamahalaan. Kahit may pandemya, tuloy-tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy ang pananasa, ang dilensya, ang kanilang drug business. Mula Marso 2020 na nagsimula ang pandemya hanggang sa kasalukuyang tuni-tuniladang Siyabuna ang naikakalat ng mga sindikato ng droga. Hindi nakapag-pigil sa kanilang lockdown, bagkus lalo pang naging mabangis sa pagpapalawak ng drug business. Halos araw-araw ay may nakukumpiskang Cebu ang pulisya at drug enforcement agency. At ang mga naaresto at napapatay ay mga Chinese. Noong Martes, 4 na Chinese drug traffickers pang napatay sa Sambales ng Sambales PNP at ng PDEA. Maurag maning ibang mga sindikatong Chinese hali sa Nation Guard inikan China ta. Pigpapara giribong adik mga Pilipino, mga tarantadong ito. Dapat kan mga ini, bararian ini yung mga sindikato kan droga na mga tugalsik digdi sa Nation kan Pilipinas. Langatungon ini. Tangarig magpurulaan iskin kan mga ini. O kung daeman, gulpi man sana kitang Philippine Cobra, ipaturok lautan mga lintik na ini. Kaya dako lang nagiging adik na mga Pilipino. Pigpaparadarahan kita kan mga illegal na shabu. Tapos nakakakonsumita ang taong bangag sa droga, nakakagibo na makangirat po ng mga krimen. Lahat naman kuya siloso, sabi ni Hermanang Milani, lahat naman kuya siloso, wala naman niyang kung ano ang lahi mo. Kapag mahal ka, siloso talaga po. Sa bagay man ang ganun. Pag una ako, Pilipino lang ang siloso. Taraman, mga Pilipino baga. Pagkaiba na ng mga misis nindang nagarlakaw-lakaw sa mall o nagalakaw sa tinampong magkalag-kalag ng ibang lalaki. Sinisitar tulos kan ibang mister na siloso. Tapos, minsan sa pangiturugan, ibang pangarang kang lalaki ang nababanggit. Kaya grabing silos minsan, nagkakalintar minsan ang utak karos magkalakaga minsan ang utak kan ibang mister na Pilipino sa sobrang silos na ano man yan ni si Mrs. na nangingiturugan ang pigpaparaapo di ba ngayong pangaran kan lalaki ano. Bako man palandayan sa lahi labi ni Hermanang Monica sa kan Hermanang Milani gabos man pala na tao may feelings of jealousy once na sa emong partner sa buhay, sobra mong mahal. I see, okay. Okay, salamat. Ano? Normal pala niyan, ano? Alangan man kaya na may mga tao man daang di nagsisilos. Ano? Anong man doon ibang tao ta garo kulang na sanang ipanawa ng ang partner ninda sa iba. Taday malamang inakamati nin pagsilos, ano? Siguro ang inisip, pagbasol, bakong pagsilos ay pambirang buhay tayo.
Anyway, mga tugang, dapat pati ning mga illegal drugs na ini mapundo na ninigdi sa nasyon kan Pilipinas. Tama man ning naitataong karahayan sa utok kan mga tao, kundi napaparaning pa ang utok kan tao. Igwa lang digding nakikinabang, nagkakamalinda kulang pirak dahil sa birintahan kan illegal na droga sa Pilipinas. Ano? Kaya, ang mga parabit-bit ng illegal drugs sa Pilipinas dapat kaniyo ipaligis na ni sa mga ano tong nakakadurog nin na mga bihikulo. Pagulungan na ni kitong ano nga ni itong sa construction ng mga ang gulong nga ni pabilog na utak. Dapat religisunan ni mga demonyong ito, mga kolokotoy na ito, mga pison. Ipaligis na sa pison ining mga drug carrier na iniyo, mga nagpupuslit ng droga sa Pilipinas na mga ibang lahi patan iba, mga Chinese na iba. Waka nga, mga demonyo. Dito pa kayo nagkakalat ng katarantaduan nyo sa Pilipinas. Ano po? Na gusto nyo pa maging adik ang mga Pilipino, mga tarantado kayo, mga demonyo kayo. Dapat sa inyo ipaligis sa pison. Kunday ralangatungon ini. O kunday man biri tayo ning suwi. Tapos ralatubon ta mga tarantado eh. Ini pang Pilipinas ang ginigibo nindang bagsakan ng illegal na droga. Kan mga lokotoy, mga demonyong ito. Ha? Mag-iingat kita at may bagyo na naman Kiko. Nagbabantang maging super typhoon po dapat ini. Por Diyos puro santo Diyos ko. Ano ng kastigo ini? Garo another kastigo na naman ng bagyong Kikong ini. Sana dahil naman po ini magbagsak sa kadagaan ka nasyon kan Pilipinas. Sana bumagsak na lang si Kiko sa taho kang kadagatan. Ano po? Dahil po talaga Diyos ko, dahil na maaramang kong kadakol pang mawara ng mga harong na ininganing bagyong Julina, gulping nawara ng harong, irinalayog sa mga harong, binaraha. May mga nagkaralamos, por Diyos puro santo. Kaya makirak man daw po ang mga nawawaranin mga pagrurugaring harong pag linalamasa kita kan mga makukusog na mga bagyo. Kaya mayo gayud maraot na sige sana kitang pangaji sa kagurangnan. Na iligtas kita sa mga bagyo. Tapos, iligtas kita sa kapamakan, iligtas kita sa COVID-19 na ini. Mayo man maraot na, sige sana kitang pangaji. Tapos mangaji kita na pirmi kitang may pagkakan, oral daw. May biyayang maresibi. Tamasakitan talaga po ngunyan mga tugang ang pagbuhay dahil kaning pandemic. Pest, diba ganing pandemic na ito? Buisit ito. Salot ito sa ating bansa at sa buong bansa, sa buong mundo, apektado po. Kundi daw anong gibuhon kan sa tuya mga ekspertong doktor baga, dahil pang nakadiskubring tabletas lamang na inumunta, Ang sulaminti aram nindang ipasunod sa to, alcohol da sa kamot, face shield, face mask. Pag tinamaan kita, dido. Kung dahi hospital, irido. Igaw man nakakaligtas, nakakasurvive, nakaka-recovered. Pero, paano kung anong dapat talagang pambulong kayo ng COVID na ini? Ano po? So mga tugang, maluloy naman akong magpaaram sa programa. Sabi ni Hermana, tapos na po oras mo kuya, ha ha ha. Sira ulo lang po ang hindi seloso. Ayaw. Ayaw mananggad talaga. Yung hindi mga silosa, ibig sabihin pala, sira ulo. Sira ulo nila. Bueno, salamat kan sa inyong pagantabay. Sa mga Facebook Live viewers, thank you so much sa pag-participate.
Sa mga nakatutok sa radyo sa RPNDCKI, sa mga transistor radio, thank you so much. Sa technical, si Engineer Felix Lagrimas, sa kong partner digdi. Si Rodel Cesar sa information, si Ma'am Kayla sa opisina. Sa transmitter, James Oco and Jimmy Guanzon, sa tuyang maskuladong PSG. Ini po si Joey, salamat kan sa ilang pagkantaway, Diyos mabalo sa gabos. Mabuhay po kita, ninhalawig pang panahon, ay ligtas man kita kan sa tuyang kagurangnan. Mapa sa tuya, pirmi ang bendisyon niya, puon mo niyan sa good pamaan. Salamat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connect.